Good afternoon, Saints. Pakibati ulit yung katabi nyo. Mamadali kayo umupo eh. Di ba? Batiin nyo yung nasa likod. Yun, iba, bagong dating, batiin natin. Ayan po. Tapos kung may mga upuan, paupuin natin pag sa kanya bakante yung ating katabi. Now, before we continue with our series on loving God, a life of worship, gusto ko naman batiin lahat ng nanay. Happy Mother's Day. O, di ba? Ang ganda-ganda ng aking presentation, di ba? Kasi talagang para sa inyo ito. Alam niyo po, yung mga nanay, kanina nakikinig po ako, sabi na, takot na takot sila. Sabi ko, ano kaya naging pakiramdam ng nanay ko nung pinagbubuntis niya ako? At nung mga anak na siya, takot din kaya siya kung ano itsura ko? Di ba? Parang, di ba? Hindi ko alam kung anong pakiramdam, di ba? Kasi siyam kami lahat na magkakapatid eh. So, parang inisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng nanay? And to me, I praise God because mothers are reflection of God's unconditional love. Bagamat yung pag-ibig ng nanay ay walang kumbaga, it's nothing compared to the love of God. Kasi sabi nga sa Bible, a mother can forget her nursing child or kaya naman he can maltreat her son, but our God will never forget us. Ganun pa rin, sa pinakamalapit na expression ng pagmamahal ng Diyos ay yung pagmamahal ng isang nanay. O, di ba? Kaya hiniling ko lahat ng nanay na tumayo. Yan. Kung kaya naman ay nanay ho kayo in terms of meron kayong dinidisciple para sa Panginoon Diyos, tayo din kayo kahit parang dalaga pa kayo pero kayo na po ang nangangalaga sa mga ibang mga kapatiran natin for them to grow in the relationship with the Lord. Now, para sa inyo, ulitin ko, Happy Mother's Day. Yan. May panibago akong regalo para sa inyo. Anyway, let's pray for them. Yung mga katabi, pwede po iunat nyo lang yung kamay nyo towards them. Let's pray for them. Father in heaven, I thank you, Lord God, for all the moms standing. And even for those who are watching online. Lord, thank you for their lives. Thank you for their sacrifices. Thank you, Lord our God, for how they have even Lord, gave up their dreams just to take care of their children. Salamat, Panginoon, tunay po aming Ama sa pagmamahal na pinamalas nyo sa pamamagitan ng mga nanay. I pray, Father God, to reward them with your loving presence. And may you always secure them, Father God, with your promises and with your provision. Lalong-lalo na sa mga single mom na kung saan, Panginoon Diyos, they're just trusting you. Sa mga widow, Panginoon Diyos. Thank you, Lord our God, that you promised that you are their husband. So I pray, Father God, to encourage them. I pray, Lord, to keep them healthy. I pray, Lord, that you will allow them, Father God, to live a life with peace and joy that comes from you. Lord, thank you, Lord, that you will always, Lord God, Lord, fill them with joy, Father God, with the Holy Spirit. Lord, again, I pray to empower them and cause them, Father God, to live a meaningful life because of you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless lahat ng mga nanay. And sa ating pagpapatuloy sa loving God, naalala nyo, napansin nyo po ba, isa sa mga gamit sa atin sa buhay na ang hirap iwanan at ang hirap mawala. Alam nyo kung ano? Na halos parang hindi natin pwedeng hindi kasama. Ano sa palagay nyo? O hindi, cellphone. Alam mo ha, ang hirap ata nun. Sa dami mong pictures na nakuhanan, tapos pag nawala, diba? Tapos mga contacts, diba? Parang yung mga application na kung saan ginagamit mong pambayad. So sa maraming tao, yung cellphone na yan ay para bagang nabibiro nila that if you lose it and if you don't have it with you, parang you feel na parang may kulang, para ka ring walang damit. Ganun ang pakiramdam ng iba. And alam nyo, ganyan-ganyan din ang nangyari po sa isang babae na nahulog niya yung cellphone niya sa latrine o sa palikuran. Sa Olympic National Forest in Washington. Kaya nilagyan ng babala. Dahil itong babae ito, nung nalaglag niya sa latrine, talagang hindi niya alam talagang pinipilit niyang abutin. Yung latrine na yon, hindi yung kapareho na parang meron pong pit-trap, tapos pupunta ganun. Walang ganon, diretso yun. So, hindi niya alam ang gagawin niya. Ang ginawa niya, kinuha niya yung pinakatali nung kanyang aso. At parang binibingwit-bingwit niya ngayon, hindi pa rin makuha. So talagang sa
kakagusto niya makuha yung phone niya, tinanggal niya yung toilet seat. Pero tinanggal niya yung toilet seat. Tapos itinali niya yung tali ng aso at doon siya umahawak. Tapos parang inaabot niya talagang ganon. Ay nung inabot niya bumigay yung hawak niya. Nalaglag siya sa, alam niyo na. Yung bang pag tiningnan mo parang buhay, gumagalaw-galaw na ganyan. Kasi may mga uud-uud yun eh. Doon siya nalaglag. Nakuha niya yung phone niya, kaya nakatawag siya sa 911. At pagkatapos, dumating ang dalawang fire department, dalawang fire truck para iligtas siya. At yung mga fire medic, sabing ganun, kailangan ka matingnan, ma-check yung iyong kalusugan kasi baka mamaya na-contaminate ka, meron kang sakit na makuha. Sabi niya, wag na po. Sa sobrang hiya niya, umuwi na lang. Now, ang sakit no, maraming tao, they're pursuing things in life na pag tinanong mo, is it really worth it? Na, tama, parang kumbaga sulit ba na habulin yung ganyang bagay? Tulad ng telepono, pera, yung mga relationships. Pagka pinapili ka sa buhay, ang tanong lagi, sulit ba yon? Sulit ba yung hinahabol ko sa buhay? Kaya mga kapatid, ang ganda ng bilin sa atin ng Diyos because when He created us for one purpose and that is to serve God. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, if you want to experience the meaning of life, dapat maintindihan natin that God wants us to love Him with all of our heart, with all of our soul, and with all of our strength. Now, pansin niyo po sa Old Testament, hindi pansin niyo sa New Testament, merong mind. Kasi sa Old Testament, pag ginagamit ang word na heart, kasama doon ang utak. Kasi during that time, wala silang concept of brain. Para maintindihan nyo lang. Kaya yung heart, nag-iisip. Kaya marami pero sa ating kaunawaan, in our modern times, pagka inisip natin agad, yung heart has something to do with our emotion and our brain has something to do with our thinking. Kaya our emotion depends on our thinking. Nasusundan ho natin. Kaya wag kayong maliligaw kapag inipilit nyo, bakit ganun sa Bible? Di ba? The heart, doon ang gagaling yung evil thoughts. Obviously, because in their context, walang concept of brain. Are you following? Okay pa kaya? Okay, so para lang maintindihan ninyo. Now, ang tanong ho dito, if I am to love God with all of my heart, kumbaga sa Tagalog, lahat-lahat ng puso ko, lahat-lahat ng kaluluwa ko, lahat-lahat ng lakas ko, paano kung may asawa ko? Anong matitira sa pagmamahal ko para sa aking asawa? Natanong niyo ba yan? Anong matitira sa pagmamahal ko para sa aking bayan? Anong matitira sa pagmamahal ko para sa aking trabaho? So, paano ko gagawin yan? Kaya naging katanungan sa pagsamba is, how do we love God more than our earthly desires? Pero para sa akin, I would ask it this way. How can we love God with all of our heart, soul, and might while having earthly desires? Kasi sa totoo lang, meron talaga tayong pagnanasa sa buhay na minsan galing din sa Diyos. Okay ba yan? Pero paano ko yan babalansihin? Paano ko mamahalin ng Diyos with all these desires? Kasi, ang desire natin, sino sa inyo ang ayaw ng pera? Pakita sa kamay, ayaw ng pera. Tingnan nyo, imposible ayaw nyo pera eh. Gusto natin ng pera, tama ba? Sino ang gusto ng pera? Pakita sa kamay. Tingnan nyo, iba sa inyo, lito eh. Ayaw ko ba? Gusto ko? Hindi nagtaas ang kamay eh. Pero sa totoo lang, we want money. We have dreams for our career. Gusto natin ma-promote. We have dreams of our lives na gusto natin makapunta sa ibang bansa. Comfort, future, relationship, family. So paano natin yan babalansin? With all these desires, may I suggest this? Para yan mangyari, huwag nating ilagay sa number 1, 2, 3, let God be the center of everything. Kumbaga, center of our finances, center of our interests, center of our relationships, center of our schedule, and center whenever we experience trouble. Kasi hindi naman tayo mag-exempted sa trouble eh. Ngayon, ang tanong lang sa atin, sentro ba talaga si God sa ating relationship, sa ating pera? For example, sabi sa Proverbs, kapag sentro si God sa ating salapi, we are to honor the Lord from our wealth.
Di ba? Yung maging yung sayaman na bibigyan ng dangal ang Diyos. Now, kaya for the first of all your produce, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Nakadikit na rin yung trabaho doon. Kaya si Paul naman, when he summarized all of this, sabi niya, whether then you eat, yung pinakasimple na lang natin ginagawa, pagkain at pag-inom, whatever you do all for the glory of God. Now, kayo ba, nag-iisip pa kayo na talagang maluwalhati ang Panginoon Diyos? For sure, to some of us, di ba? Nagpe-pray tayo bago kumain. Yung iba nga nakakatuwa nakasubo na Lord, thank you. Gumunguya na. Kasi yan nila naalala niya, I need to honor the Lord, even in my eating. Kaya subo-subo na, saka nagpe-pray. Naintindihan natin. Kasi nga, ang heart natin is always to make sure na si God na o-honor. Alam nyo, kahit sa pagkain naisip ko, alam nyo, malakas akong kumain. Obvious naman, di ba? And God would just remind me, anak, when you eat, don't just eat because of the taste. Eat because you want to honor me. Hello? Parang bigla ko na no? Kaya pinag-aaralan ko ngayon, paano kumain na honoring sa Diyos. Okay ba yan? Now, ito po. Kasi gustong-gusto ko po yung quotation na kinuha ni Pastor Marty kanina umaga about Tim Keller. Ang galing ng pagkakasabi niya. And I would like also to quote the same. An idol is whatever you look at and say in your heart of hearts. Ang idolo daw, ang Diyos-Diyosan natin. Pag tiningnan mo at sinabi mo sa kaibuturan ng iyong puso, if I have that, kung meron ako niyan, then I will feel my life has meaning. Masasabi ko, wow, may saysay na buhay ko. Then I'll know I have value, then I'll feel significant and secure. Sisiguraduhin ko may saysay na buhay ko, may halaga na ang buhay ko, at hindi lang yon, meron na akong kasiguruhan sa buhay. Kumbaga, sa buhay ng tao, kapag yan napangasawa kong talaga, panalo, di ba? Kapag yan nabili ko, yung kotse na yan, nagkaroon ako, sigurado ko, may saysay na yung buhay ko. Maraming tao, ganyan ang kanilang kaisipan. They find their security, they find their meaning somewhere else other than God. At sabi niya, yung larawan na yan, kung ating isa sa larawan, yung uri ng relationship sa bagay na yan, sabi ganon, walang ibang salita dyan kundi ang pagsamba. So whenever we find security in other things than God, yun yung ating Diyos. If we find our security sa asawa natin, yun ang ating Diyos. Kaya marami, pag iniwan ng asawa, nagwawala ng buhay. Sabi, wala na sa'yo buhay ko. Iniwan ako ng asawa ko. Kontrolado mo ba yung gagawin ng asawa mo? Hindi naman Pero ang tanong, minsan pinapahintulot na rin din ng Diyos para malaman natin kung sino ang Diyos natin. Hindi ko sinasabing mabuti yun. Hindi ko sinasabing inaalaw ng Diyos ang mga masasama. Kanya lang, minsan inaalaw ng Diyos para makita natin ano importante sa atin. Yung iba, napansin niyo po ba? Pag nawala ang isang bagay, kawawa yung kamag-anak, kahit yung mga anak. Talagang parang mapapatay nila dahil nasira lang yung telebisyon. Dahil importante yung telebisyon. Alam mo bang gano'ng kamahal yan? Mag-iingat ka! Mga ganyan, di ba? Napansin niyo po yung mga ganong karanasan, Yung iba po, yung reputasyon, yung pangalan. Kaya nakita ko rin yan dati sa buhay ko na ang dali kong magalit sa mga bagay na nawawala. Kasi nga, dahil galing ako sa hirap, kapag yung bagay na yung pinapahalagaan ko, akala ko pagpapahalaga lang yun. Yung pala, Diyos ko na yun. Masasapak ko ibang tao Sa totoo lang, kunyari sa sasakyan, naku, masukahan lang yun. Nagwawala na ako Nasukahan. Ikaw naman may kasalanan, ikaw driver. Hindi ka mahusay mag-drive, kaya nagsusuka yung mga pasahero. Di ba? Naintindihan? Nagagalit pag meron lang bumigay ng hangin na hindi tama. Hindi galing sa bibig, kundi sa ilalim. Ano ba yan? Nasisira yung aking air freshener. Di ba? Minsan, bumibigay na. Naku sa totoo, doon mo maintindihan, teka muna, Diyos mo ba yan? Para ikaw ay mawalan na ng buhay at saysay sa buhay dahil sa nawalang ganyan. Yung iba nga, pag namala yung girlfriend or boyfriend, wala na ako saysay. Hindi ko na kayang mabuhay. Ilang taon ka na? 25? Ilang years kayo mag-boyfriend? 1 year? 24 years kang nabuhay ng walang-walayang, walang yang yan.
Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi mo kaya mabuhay nang nawala siya? Pwede ba? 1 taon mo lang nakasama eh. Nakuha niya ibig sabihin, parang, wag naman. Kaya, ang tanong sa atin, how are we now to experience yung freedom from this kind of idolatry na mapayapa ang ating buhay? Kasi imagine, kukontrolin tayo ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang hirap ng ganoon. Kaya nga, ang pinakasusi is dedicate our all to God. Ang idea is to give everything to God. But pero sa layunin nating maalala ito ng mabuti at maging madiinan din yung karapat-dapat sa Diyos, hindi lang basta i-dedicate lahat, kundi to dedicate our best. Bakit kamo? We may dedicate all, pero hindi tao sa puso, hindi bukal sa puso, hindi buong-buo ang puso. Kaya when we dedicate our best, idea natin, we are to dedicate everything to God, but with all of our hearts, with all of our soul, with all of our might. Hindi yung parang basta-basta na lamang. Kumbaga, when we come to God in worship, in prayer, todo tayo. Hindi yung, nakatamad naman ba, mag-worship tayo? Pag umupo ka, talagang tumodo ka na. Hindi yung, nakakanan ba yun? Ang lamig dito, ang sarap matulog dito. Itodo mo na rin kung gusto mo yan. Para hindi ka lugi. Di ba? Kaya nga ako, lagi ko na ibibiro ito, pero hindi naman kailangan gawin dapat. Kasi sabi ko, kung maglilingkod ka sa Diyos at para sa Diyos ka, itodo mo na. Kasi kung gusto mo magwala, ayaw mo sa Diyos, itodo mo na rin para pag napunta ka sa impyerno, sulit. Hindi yung naglalaro ka sa gitna, impyerno ka pa rin, dilugi ka. Di ba? Kahit na sa pansamantalang yan, nag-enjoy ka, pero magdudusa ka lang walang hanggan. Pero when you are todo sa Diyos, para makita mo yung katotohanan ng Diyos, tumodo ka rin. Kaya nga sabi ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross, patay ka na, todo ka. Deny yourself, then follow me. Wala na yung, I receive Jesus, pero pag alis na ng lugar na to, wala nang pakialam ulit si Jesus. Katulad hindi na makita, totoo ba si Jesus? Hindi natin makita yung kapangyarihan because we're not willing to give our all. Di ba? We need to be willing to step out of faith and believe that God is true in His words. Yun ang importante rito. Kaya you dedicate your best. Now, tingnan mo natin mabuti. When we say dedicate your best, alalahanin yung acronym na BEST ha. BEST. Pagsamahan natin, be in God's presence. Be in God's presence and set your joy in God. Then thank Him always. Kumbaga ganito. Parang ganyan. Be in God's presence, set your joy in God alone, thank Him always. So, best, okay? Best. Now, bago ko ipaliwanag yan, remember, dedicate your best. Narinig niyo na yung saltang dedicate? Kung ano ibig sabihin? Maraming tao, ang word na dedicate, ginagawa sa bagong kotse. Papadedicate nila yung kotse nila. O kaya, bagong bahay, bagong negosyo, bagong, ano yan? Yung love song, dinededicate nila. Now, pero marami, hindi na naintindihan ano ibig sabihin ng dedicate. Parang ganito. Pag sinabi mong word na dedicate, halimbawa, yung upuan na yan, na inuupuan ni Jason, yan upuan na yan ay dedicated na kay Renato. Halimbawa lang. Pag hindi kasi Renato, wag ka dyan. Kasi kanya, dedicated sa kanya yan eh. Okay ba yan? Nasusundan? So sa maraming tao, for example, gusto-gusto nila, i-dedicate yung business. Ang utak lang sa dedication, panwerte. I-dedicate yung business para kumita, para hindi ganun. Pag sinabi mong yung i-dedicate yung business na yan, kay God na yan. Kung kay God yan, at kung ako yung entrusted steward or stewardess para sa negosyong yan, I will give my best in managing the business for God. Hindi yung pag nagka-problema ka, tatakbo ka. Kasi dinedicate mo kay God eh. Doon dinedicate mo yung anak mo. Meaning, you are to nurture your children in God's ways. Hindi mo plano, kundi yung plano ng Diyos ang hahanapin mo para sa yung anak. Kasi dinedicate mo yung anak eh. Yung iba na, dinedicate mo yung bahay mo, hindi para walang demonyo sa bahay. Kung yun ang isip mo, di walang titira dyan. Ay, hindi, joke lang. Akala ko tulog ka. Pero, yung iba, hindi nila nakita. Pero anyway, balik tayo. Pag dinedicate mo yung bahay na yan, ibig sabihin, yung bahay na yan, aalagaan mo para sa Diyos. Gagamitin mo para sa palatuntunan ng Diyos. Okay po? Nasusundan? Kasi,
Ibig sabihin, kung ito ay tahanan para sa pamilya, then let this be a real home. Sa Tagalog, ang ganda, tahanan. Kasi sa dami nating digmaan sa labas, dapat yung bahay, doon yung pag nagdumaan sila sa mga bagyo ng buhay, napapatahan sila. Ang ginagawa natin sa bahay, dinedicate natin, Lord, ginawa natin tirahan. Kaya tirahan tayo ng tirahan sa loob ng bahay. Napansin niyo ba yun? Kaya magkakapatid, magkakaaway. Nakakahiya sa Diyos. Kasi dapat, nagtatahanan, nagmamahal tayo sa bahay dahil yun ang larawan na gustong makita ng Diyos sa kanyang tahanan. If it is dedicated to God, then do it for God. Ganon din sa trabaho. When you dedicate your work to God, ibig sabihin, Lord, I'm working not for my boss, but for you. So kahit hindi ako nakikita ng boss ko, pagbubutihin ko. When I dedicate my studies to the Lord, alam ko whether may nakikita ako ng teacher ko o hindi ako mandaraya. Kasi si God ito eh. Okay ba tayo? Kaya when you come and you dedicated yourself to the Lord, para kayo lumago sa Panginoon, hindi yung bahala na, basta-basta na lang, you give your best to God. So, balikan natin itong be in God's presence para malalong maging maliwanag. So, when we say be in God's presence, ito yung binasa natin kanina. Tingnan niyo po. Now there was a certain man from Ramathaim, Zophim, from the hill country of Ephraim. And his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Sup, an Ephraimite. Ba't ang dami naman yung tatay? San. Kasi sa kanila noon, walang apelido. Ang pinapakilala doon, ito ang anak ni ganito, na siyang anak ni ganito, na siyang anak ni ganito, para malaman trace kung anong lahi mo. Okay po? So ganyan ang pagpapakilala sa kanila. Maliwanag po, wag niyo kalimutan, Ephraimita siya ha, Ephraimite. Kasi bakit? Mamaya maintindihan natin. May dahilan ho lahat ng yan. He had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other is Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Now, tingnan niyo po yung setup nila. Ang kanilang kultura at that time, allowed sa kanila ang polygamous marriage. Pero hindi yan necessarily gusto ni God. Bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Sabi rito, now this man would go up from his city yearly to worship and to sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Now, isipin nyo, taon-taon, magbabiyahe sila ng 50 hanggang 60 kilometro. Isipin nyo, ang pagbabiyahe nun, either paglalakad, o nakasakay sa donkey, or sa kamelyo. So, mahabang biyahe yun, dependent on the terrain, at saka condition ng panahon. Now, isipin nyo, para magbiyahe sila ng ganon, it will take them about 3 to 5 days. Grabe no, para mag-worship sa Diyos, tsatsagain nilang magbiyahe, and may dami kang anak, ang dami mong dala. Naisasundan? Tayo nga lang dito, pagpapunta tayo sa service at marami tayong magkakasama sa sakyan, doon na magkakainisan eh. Ano ba? Tagal-tagal ninyo. Kasi naman nag-aayos pa ako. Tapos yung babae, pinatanggal ko pa yung mga nakasaksak, pinapatay ko yung mga ilaw, pinabayaan nyo na lahat. Di ba? Doon pa lang, nagkakagulo na eh. Ito pa kayang 3 to 5 days sa biyahe. Di ba? Ang dami-daming dala. Hindi nyo mailisip yung mga iinamin natin, mga babaunin natin. Magsiselebrate pa rin tayo ng Mother's Day. Walang restaurant. Puno. Kaya magbaon tayo. Doon tayo kumain sa CCF. Di ba? Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba yung nangyayari? So, for them to travel that, ibig sabihin, it is so important to them to worship the Lord. Kahit na gaano kalayong biyahe, titiisin nila. Now, tuloy tayo. Ang sabi niya, then, when the day came that Elkanah sacrificed, he would give portion to Penina, his wife, and to all her sons and daughters. Siyempre, magkakainan. Bibigyan niya yung portion para kay Penina at sa mga anak. At yung ikalawang portion, mas marami. But to Hannah, he would give a double portion, for he loved Hannah, but the Lord has closed her womb. Now, kaya lang si Hannah, walang anak. So kahit nasabihin natin ang portion dito ay 1/4, at let's say 1/8, kay Hannah, 2/8, parehos lang kasi may mga anak pa yan eh. But double portion, just to emphasize, mas mahal kita, Hannah. Parang ganito, yaman din lamang hindi ka nagkakaanak, Hannah. Mahal na mahal kita, kaya lang kailangan ko magkaanak. Kaya nag-asawa siya ng Penina. Nakuha ninyo, yun ang sitwasyon. Now, ngayon ang problema, tingnan nyo hindi common nagwo-worship tayo sa Diyos, nasa presensya tayo ng Diyos. Nakukuha ninyo? Yes,
Totoong maganda yung practice that we are always to worship God because it is our desire to be in the presence of God. Pero, hindi totoo na kapag pumarito ka, talagang hangad mo to be in the presence of God. Paano ko nalaman? Tingnan niyo naman. Her rival, Penina, kasama. However, would provoke her bitterly to irritate her because the Lord had closed her womb. Anong ginagawa ni Penina? Inaasar at iniinsulto niya si Hannah. Isipin ninyo, sa pagsamba sa Diyos, kung babasahin niyo yung Matthew chapter 5 verse 21, ayaw ng Diyos na may samaan ng loob. Kasi sabi niya, bago ka mag-offer ng sacrifice, iwan mo muna yung iyong offering at bumalik ka doon sa kapatid mo at makipag-ayos ka. Grabe, no? Ganon ka-importante yung relationship. Pero sa panahon sa ibang tao, akala nila basta nagwo-worship ka ng panlabas, okay na yan. Hindi ho totoo yun. Kahit na magtaas-taas ka pa ng kamay at tumambling-tumbling ka pa kung gusto mo. Pero kung punong-puno ka ng sama ng loob at paghuhusga sa katabi mo, sabi, tingnan mo to, kung maka-worship, nakapikit. Kahit na panahon na ng service, tulog pa. Wag na. Hayaan mo na siyang matulog ng gusto. Kasi pagod yan Nagpe-prepare yan Mother's Day. Di ba? So hayaan mo na. Ang issue dito is not between you and them, but you and God. Yun ang idea. Kaya hindi kasiguruhan that whenever we come here, si Lord ang iniisip natin. Yung iba pumarito, bakit? Pinilit ng magulang Umaten ka, kung hindi, wala ka allowance bukas. Kakainis naman. Yung iba naman, dahil estudyante, sabi sa eskwelahan, kailangan ng pirma ng pastor. Kaya ate na lang ako. Yung iba naman, andun yung crush nila Di ba? Andun si crush ko, Puji. Kailangan ko siya makita. Di ba? Ang dami namin ng mga dahilan. Never na talagang nakitang si God. I praise God for most of us. Hindi dito yun tinutukoy ko hindi sa service na ito. Sa 6 o'clock. Kasi sa atin, alam ko, you came here because you want to be in God's presence. Di ba? Now, balik dito. So, inaasar niya. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo It happened. Tingnan niyo naman, taon-taon yan naging ritual yung kanilang pagsamba. Year after year, as often as she went up to the house of the Lord, she would provoke her. So she wept and would not eat. Kawaw, hindi na makakain, iyak ng iyak, saktan na saktan. Bakit? Kasi, ito, para maintindihan niyo, unang-una, bakit nasasaktan si Hannah? Dahil nga, hindi tama ang polygamous setup ng marriage. Naalaw na ng Diyos kasi yan ang naging kasanayan. Kumbaga cultural, kumbaga pressure na pwedeng mag-asawa. Pero ang original design ng Diyos, and praise God, at yun ang ating binalikan dito sa ating New Testament era, na walang isa lang asawa. Kasi, pansinin nyo, basahin yung Bible. Lahat ng may asawang polygamous, miserable, hindi masaya. Kaya ito nagkagulo kasi kung walang Penina, wala sanang problema si Hannah. Tama ba? Nagpenina Kaya ang Bible, nung nilikha niya ang tao, talagang pang-isahang asawa lang. Kinilikha niya si Adan at si Eva, hindi iba-iba. Diba? Isa lang. Iba kasi, iba ang basa Naduduling Kailangan magsalamin ka rin. Adan at Eva. Tapos na. Kaya iba, alam nyo, kahit yung mga lalaki, sabihin natin meron siyang asawa, tapat siya, kung tingnan. Pero kung meron siyang ibang tinitingnan, hindi magiging masaya yun. Magtataka ka, bakit biglang nagsiselo sa asawa ko? Kaya naman ako natutokso sa iba kasi nagsiselos. Hindi. Yung selos na yan, bigay ng Diyos yan para proteksyon ng kasana. Kaya nagsiselos yan kasi may naaamoy na siyang iba. Kahit, for some reason, nasa Bible din yan Yung selos na yun, ginagamit ng Diyos yun to protect us. Kanya lang, minsan, ginagamit naman natin yun para itulak natin sarili natin sa kasalanan. Nasusundan po. Parang masama ang loob na iba sa inyo. Pero, kaya importante yung maintindihan natin. Kaya sabihin, kasi ba selos? Hindi, kaya selos, meron kang ka-text. At ang masama, may katok ka pa. Kahit tulog ka, ibang pangalan ang binabanggit mo.
Tagilid ka ngayon. No, ito sinasabi ng Lord. Kaya sabi ng Lord, teka muna, talagang ang sama-sama. Pangalawa, ito yung kultura ho nila para lalo natin maintindihan. Here is the pressure. Kapag wala kang anak ng panahon na yon, kasi dapat noon, panahon na, pag marami kang anak, ibig sabihin, mas mayaman ka. Because the children will be your helper in your business. The more children you have, the more profitable your business will be. Okay ba yan? Yun ang kultura nila. Kaya sa kanilang panahon, yung culture na yun, parang sinasabi nila, you need to have lots of children. Kung wala kang children, you're poor, you're nothing, your life is meaningless. Hindi lang yun. Hindi lang economic ang issue, ito rin po ay political. Bakit political? Kasi yung anak, pag marami, yan din ang panlaban mo sa araw ng digmaan. Pag mas maraming anak, mas maraming army. Okay po? Kaya yung pressure ngayon, lahat tayo, meron tayong ganyang pressure. Yung pressure ng kultura. Na minsan, hindi natin makita yung saysay ng buhay natin kasi yung kultura nagdidikta ng kung ano-anong pressure na hindi naman kailangan. Sasampulan ko kayo. Kapag nanonood kayo ng beauty pageant, ano ang maganda? Kailangan ang katawan ay 36, 26, 36. Ang problema, paano kung 48 ka straight? Maganda ka ba? So nai-insecure ka ngayon kasi hindi ka kasing ganda nung pinapakita ng Miss Universe. Ang totoo naman, wala naman dun yung ganda eh. Tayo lang nag-create ng sarili natin na standard ng kagandahan. Kasi kung iisipin ninyo, may mga lalaki, ang asawa nila, sa mata natin, ang ganda. Pero may ilan naman, ang gwapo-gwapo naman, pero sa mata natin, pangit yung babae. Pero sa mata nila, maganda. Kasi beauty is in the eyes of the beholder. Tama ba? So ngayon, because of all cultural pressure, kailangan ganito ka. Kaya ang daming nagpapapayat, hindi na kumakain. Akala na pagkapayat, healthy. Hindi. Ang tawag sa payat ng panahon namin, pagpayat, tulisan. Kaya mas maganda ang mataba dahil ang tawag, bilugan. Mamili ka ngayon, bilugan o tulisan. Ang idea ganito, the culture now dictates what makes us meaningful and valuable in life. Wala doon. Kaya ho yung heart natin nakakaawa na ilalagay tayo sa sitwasyon na akala natin wala nang saysay ang buhay natin kasi hindi tayo tanggap ng lipunan sa ayon sa standard ng lipunan. Hello? Alam niyo ang greatest pressure natin in the Philippines? Language. Na as if you don't know how to speak English, you are lower than those who could or who can. Tama, mali? Huwag kang ma-pressure. Ang Koreano hindi nag-i-English. Pero tinan niyo naman, sumikat yung kanta nila. Ang English lang, pretty lady. Gangnam Style. Pretty lady, tas puro saranghe na, saranghe. Pero kumikat. Ang K-drama nila, hindi naman English. Binabasa nga natin yung subtitle eh. Pero sumikat. Bakit? Kasi nakakapag-discuss sila with their own language na kung saan nakukuha nila yung best idea. Ang mga Hapon di naman masyadong nag-i-English eh. Pero nakapausap nila yung nasa baba kasi they can share ideas because they can understand each other. Sa atin, hindi ganoon. Pag tinanong na yung subordinate, what do you think? Explain niya. Ganito po yan. Please explain it in English. Your idea is good. Okay na. I agree. Kahit na ayaw na sana, agree na lang. Di ba? Parang nag-spelling yan eh. Ano bang gusto mong kulay? Fuchsia pink. Sige, paki-spell mo nga. Pink na lang. Kasi hindi mo na may spell eh. Di ba? Ganun ang pressure sa marami sa atin. Ganyan din ang nangyayari dito. Imagine, Hannah is weeping for something because of the pressure of the culture. Hindi dahil ang worth niya is si God. Ito ba nangyari? Sinagot naman ni Elkanah. Sabi ni Elkanah, Hannah, why do you weep and why do you not eat and why is your heart sad? And I'm not better to you than 10 sons? Ano sinasabi ni Elkanah? Huwag mo nang intindihin yung wala kang anak. Ang mahalaga,
mahal na mahal kita. So what is she's trying to say, Hannah, let my love be your security. So parang sinasabi ng mundo, may dalawang boses ka na narinig ngayon. Your security is to be accepted by the culture, or your security is in your spouse love, or kaya by somebody else acceptance. Yung bang matanggap ako ng ibang tao, mahalin ako ng tao. Kaya yung security mo wala na sa Diyos. Ang security mo na kay Elkanah na kaya o kaya naman naihirapan ka dahil sa mga pinina ng mundong ito. Wag. Dapat ang ating buhay at kaligayahan nasa presensya ng Diyos. Kaya si Hannah, nakakatuwa, hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig. Anong ginawa ni Hannah? Panoorin natin. Sabi niya, then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Yung word na rose, o sa ibang translation, stood up. Yan ay isang idiomatic expression. Hindi lang yung basta tumayo lang. Ang ibig sabihin yan, when it has an idiomatic expression, sasabing ganon, hindi na ako magiging passive. I will now take action on this. Hindi ako basta makikinig sa mga tinig na ito, but I would rather submit myself to God. Yung tinig ng Diyos, hindi na ako magpapakontrol sa komento ng ibang tao, hindi na ako magpapakontrol sa standard ng ibang tao, but I will run to God, to whom I serve. Doon siya nakatingin. Kahit sa buhay, kaya tayo nahihirapan ang presyo natin, ano sasabihin ng tao sa atin? Ano sasabihin ng kapitbahay natin? Teka, ang tanungin mo, ano sasabihin ng Diyos sa'yo? Kasi what's the point of all this applause? Would you believe, nung panahon ko po noon, maraming sasabi, you know what, Pastor Bong, we're so blessed with your life. Talagang, we love you, Pastor Bong. Nung ako po'y nagkamali sa aking sinulat, naku, kahit makita ko si sila kalye, babatiin ko, kamusta na kayo? Parang hindi ako nag-e-exist. Na dati sinasabi lang, we love you, Pastor Bong. You're so a great blessing to us from God. Kaya pag nakita mo na, uy, kamusta na kayo? Parang sinasabi niya, kadiri ka, Pastor Bong. Wala kang karapatan makasama namin, Pastor Bong. Nakakadiri ka. Mukha kang baboy. Napag-isipan niyo mabuti yan. People change. So if you rely and you find your security with people, makawawa ka naman. Dahil nagbabago yan. Kung inaakala mo sasaya ka dahil sa yung babaeng minamahal mo, sinagot ka ng oo, tapos sabi mo, ang saya na ng buhay ko. Huwag kang maniwala. Nagbabago yan. Naalala ko tuloy isang psychiatrist na pumasyal sa mental hospital. Nakita niya yung lalaki, sinisigaw, Gloria! Gloria! Ha, ha, ha! Gloria! Ano yan? Bakit? Tapos iiyak-iyak pa. Bakit umiiyak yan sa sigaw ng Gloria? Ay ano po kasi miniligawan siyang Gloria, busted. Kawawa naman. So lakad na siya. Napunta siya sa maximum security. Eto, inuumpog yung ulo. Tapos, Gloria! Tapos iiyak. Sabi, ang lala naman yan. Nakakasakit po yan. Pwede nga makapatay yan eh. Bakit? Anong yan sa kanya? Siya yung sinagot ni Gloria. Di ba? Mag-isipan mo. Nagbabago tao. Akala mo, eto na yung jackpot ka na eh. Hindi. Hindi totoo yan. Di ba? Marami sa atin, nakapag-asawa na nga, tuwan-tuwa tayo. Yes, ito yung gusto ko. Si Alma. Umaalma pala. Kaya napunta ka kay Lorna. Tapos pagdating kay Lorna, parang kulang. Si Fe naman, si Fe. O ngayon, si Maria naman. Tapos hindi ka pa rin nasapatan, Mario naman. Huwag ka dun umasa. Kaya ang ginawa ni Hannah, hindi ako papayag. Tumakbo siya sa templo ng Diyos. And look at this. She greatly distressed, prayed to the Lord, and wept bitterly. Lahat ng nadidinig ko, Lord, nakakagulo na, hindi ko na kaya. Then she went to the very presence of God, poured out her heart. Sabi niya, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na mahanap ang totoong kaligayahan sa buhay. Hindi ko na kayang i-please ang kultura. Hindi ko na kayang umasa pa kay Elkanah. Binigo niya ako, nanligaw siya ng iba, nag-asawa siya ng iba. Ngayon kahit sabihin niyang mahal na mahal niya ako, hindi ko na matanggap ang consolation na yon. I need you. Are you following? Marami sa atin, ang dami nating frustration sa buhay. Kanino natin binubuhos? Sa kaibigan natin, na siya rin mismo, marami rin frustration sa buhay. Pupunta tayo
sa mga therapy, sila rin may problema rin sa buhay. Bakit hindi mo subukan tumakbo sa Diyos? And really pour out your heart. Kasi yan ang totoong palatandaan ng pagtitiwala. Tingnan mo sa Psalm 63. Psalm 63. Yan. 62. Trust in Him at all times. O people. Sabi niya, dahil nagtitiwala ka sa Diyos, sabi niya, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Minsan may utang ka, inaasahan mo, yung kapatid mo, ang siyang pag-asa mo, dahil kapatid mo naman sa Panginoon, mabait. Hindi, sisingiling ka pa rin yan. Anong gagawin mo yun? Tumakbo ka kay God. Lord, tulungan niyo naman ako sa utang ko. Hinahabol pa rin ako kahit ang kapatid ko. Kailangan ko naman talaga magbayad eh. Kasi sabi mo, the wicked borrows and does not pay. Kaya Lord, ayoko magbilang sa mga wicked. Sabihin mo sa Diyos, Lord, talagang gusto ko na yung babaeng ito eh. Hindi ko alam na may boyfriend na siya. Iyak ka ng iyak ngayon, Lord. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya. Kapatid, buhos mo sa Diyos and you will see how God will work. Now, tingnan niyo po ang nangyari dito. Dahil nagtitiwala sa Diyos, binuhos siya. Huwag ka na magpa-cute. Alam niyo, ibang tao, nagpapa-cute pa sa Diyos eh. Parang kahit dito, atin na service, alam naman nilang bigong-bigo na sila. Alam nilang dami lang problema sa mundo. Alam nilang sama-sama ang lagay nila. Pag mag-worship pa, your goodness is running after me. Pero sa loob-loob niya, Lord, talaga bang good ka? Ang naghahabol sa akin, kamalasan. Huwag ka na magpa-cute. Magpakatotoo ka na. Nakuha niyo magsabihin? Yes, God is faithful. Hallelujah. But to some of us, we are not really experiencing that reality. Pour out your heart to God and tell God, Lord, hindi ko nakikita yung kabutihan mo ngayon eh. Tulungan mo naman ako. Are you following? Kaya minsan hindi natin makita yung kapangyarihan. Kasi pakit tayo. Tingnan nyo si Hannah. Wala nang pakit-pakit. In fact, napagkamala nga siyang lasing eh. Tingnan nyo. Now it came about as she continued praying before the Lord that Eli was watching her mouth. And sabi ganoon, as for Hannah, she was speaking in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. Lasing ito. Kasi nagsasalta eh. Ang tindi ng sinasabi niya talaga. Alam niya, nagbubuhos ka na sa sobrang, walang boses na lumalabas. Anong nangyayari sa babaeng to? Lasing siguro to. Tapos sabing gano'n. Nilapitan niya, then Eli said to her, Huy, hanggang kailan ka ba maglalasing? Ilayo mo nga yung alak sa'yo. Tapos sabi ni Hannah, hindi po, Panginoon. Oppressed po ako sa Espiritu. Hindi po ako lasing. Hindi ako uminom ng anumang ganyan. Pero pinubuhos ko lang talaga yung kaluluwa ko sa Panginoong Diyos. Nakuha niya sabihin, wala nang pa-cute. Kapatid, alam mo naman kung bigong-bigo ka ni. Minsan, pagka kamusta ka? Mabuti. Pag inulit mo, yung totoo, mabuti nga. Yung totoo talaga. Sinabi ko na, alam mo naman yung nagdadaanan ko eh. Wala nakautang ka pera. Nagpunta na ako dito, wala pang papunta sa akin. Biglang maintindihan, biglang buhos ang iyak. Di ba? Wala nang pa-cute, ibuhos mo na sa Diyos. Magpakatotoo ka. Kapatid, I praise God for that privilege because in the presence of God, hindi mo kailangan magkunwari because He knows everything. Hindi mo kailangan magtakip-takip sa Panginoon Diyos because He knows us inside out. Wala tayong itatago sa Diyos. Maniwala kasi hindi. Kahit na sa mga panahon na para akala nyo okay na okay ako, pero I can run to God in His presence, enjoying, and not only enjoying, pouring out my heart to the Lord. Naalala niyo yung kwento ko, di ba? Nung natanggal ako sa ministry, biro niyo, sabi asawa ko, sweetheart, kailangan na mag-enroll ng mga anak. Sige. Siyempre bilang tatay, ayoko na mag-worry pa yung asawa ko. Sige. May prayer room ako. Pasok ko sa prayer room, doon ako nagsisigaw, Panginoon! Wala na Panginoon ng mga anak ko. Lord, paano sila susumpay nila ako, Lord? Sabi mo, kapag hindi nagbigay na, parang nagsustento ang isang mananampalataya sa kanyang pamilya, masahol pa sa hindi mananampalataya. Lord, hindi ako magpapayag, please. Sinabi mo yan eh. Tapos kinalma na ako ng Diyos. Wala pang answer, sinalma na ako ng Diyos.
Hindi, nagkakataon, volunteer na ako dito. Tinawag pa ako, sabi, andun ako, nagvo-volunteer. Tinawag ako ni Pastor Peter, bigla lang. Kanya, ay Bong Camille, bakit po? I think you need this. May inabot. Wala siyang kinalaman sa aking pangangailangan. May inabot. Sabi niya, ano ho ito? Buksan mo. Pagbukas ko, tululuha ko eh. Ay ko, it's okay. Sabi niya, tapos punta na ako sa may isang lamesa. Iyak ako, nag-iyak. Sabi ko, Lord, kulang to. Hindi totoo, kulang naman to. Sorry Lord, ba't ganun? Kulang to eh. Di ba? Sabi, ano ka ba? Meron na nga eh. Huwag ka nga mag-ano. Sabi, pinapakita ko lang sa'yo that I can provide. Opo. Punta na ako doon sa invitasyon ko. Inimbitahan ako eh. Sa isang, magsasalta ako sa isang convention. Pagpunta ko kaya may humahabol. Pastor Bang! Sabi niya, bakit? Tagal na kitang hinahanap. 2 months na. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, ibigay ko daw yung cheque na to. Nung nakita ko yung cheque, yung date talaga, 2 months ago. Alam nyo, yung cheque, kasya na mag-enroll lahat ng anak ko. At hindi lang yun. Sabi ko, paano yung una niyong binigay, Lord? Ay pang school supplies na yun. At pang tithes mo. Kinumpleto ng Diyos, pati yung hindi ko hinihingi. Ano siya sabi ko? Ibuhos mo kasi sa Diyos. Huwag ka na magpa-cute. Hindi na tutungkol sa atin. Kaya when He poured out her heart to God, grabe tinan yung epekto. Sabi niya, Lord, do not consider my servant as a worthless woman. For I've spoken until now out of my great concern and provocation. Sabi niya, huwag niyo pag-isipan ako masama. Ang sabi tuloy ni Eli, sabi niya, go in peace. May the God of Israel grant your petition that you have asked of Him. Pinagpala, go in peace. Hallelujah, go in peace. Now, ano napansin ninyo? Parang wala na siyang ibang naiisip kundi, Lord, I just want to be with you and pour out my heart to you. Now, alam niyo, naalala ko tuloy yung kwento ni Martha at ni Mary. Minsan kaya tayo hindi nakakaroon ng totoong kagalakan sa Diyos. Kahit para sa Panginoon na, si Martha, nagluluto ng napakaraming bagay nung dumating si Jesus. Tapos sabi niya, yung kapatid niya si Mary, iniwan siya. At doon nakikinig sa paanan ni Jesus. Sabi tuloy ni Martha, Panginoon, wala ka bang pakialam? Wala ka bang concern sa akin na hinayaan mo lang yung kapatid ko na hindi tumulong sa akin? Sabi tuloy ng Lord, Martha, yung word na Martha, close sila, ibig sabihin, Martha. Sabi niya, masyado kang nag-aalala sa maraming bagay. Masyado kang abala sa maraming bagay. Sabi niya ganun, isa lang bagay ang nararapat at yun ang pinili ng iyong kapatid. Ano sinasabi ni Jesus? Martha, hindi ako laging naririto. Minsan mo lang akong makasama. Ang dami mong gusto. Samantalang eto, yung susi ng talagang magbibigay ng kahalagahan sa buhay mo. Andito na yung presensya ko. Ano pang ginagawa mo? Hello? Kaya when you are in God's presence, ibig sabihin, you pour out your heart. Kasama mo na siya. Sabihin mo na, pagkakataon mo na to. Okay, Ben? Huwag ka na magkunwari. Sabihin mo na. Kung kasama mo na yung hihilingan mo, ay huwag ka na magpatumpik-tumpik. Sabihin mo na, uy, tulungan mo ko kasi nandiyan ka na eh. Huwag ka na mag-intay pa ng ibang pagkakataon, baka hindi na dumating. Talk to God, heart to heart. Are you following? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya, the moment you are in God's presence, wow, you will really set your joy in God. Paano ko nasabi? Tingnan niyo ha. She said, gumagalaw talaga ito lagi, nauuna siya. May sapi, She said, let your maidservant find favor in your sight. Kami niya gano'n. So the woman went her way and ate. Di ba kanina hindi siya makakain? Sa lungkot. Ngayon, kumain na. And her face was no longer sad. Ibig sabihin, masayang-masaya na siya. Bakit? Nagbago na ba yung sitwasyon niya? Wala na bang pinina na piniinsulto siya? Meron na ba siyang anak? Nagbago ba? Pinangakuan ba siya ng Diyos na sasagutin yung panalangin niya? Nabasa niyo? Wala, no? Walang pagbabago sa kanya. Ang isang bagay ng tiyak ako, nagkaroon siya ng tagpo sa Diyos, kaya sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya, in the presence of God, there is fullness of joy. Alam mong nakasama mo ang Diyos, punong-puno ka ng galak. At hindi lang yun, and my presence shall go with you, and I will give you rest. Now, alam niyo po, sana pagpasok niyo sa opisina, makikita ho ng mga taong kasama sa opisina, alam mo,
There is something in you. Kitang-kita ko yung presence ng Diyos sa buhay mo. Bakit? There is joy. Ang saya mo magtrabaho, ang dami-daming pinatatrabaho, hindi ka nagre-reklamo. Parang pahingang-pahinga yung puso mo. Sa marami sa atin, kaka-pray lang, galit na naman. Mainit na ba ulo? Alam mo, nag-pray ka lang na walang presence ng Diyos eh. Kaya pag nag-pray ka, mag-pray kang totoo. Pag sumamba ka, magsumamba ka ng totoo. Pag kumanta ka ng totoo. Talagang magkita kayo ng Diyos na lahat ng bagay magiging anino na. Then you will say, God, thank you. I met you. Nagkakaroon ka ng saya na hindi mo maintindihan. Parang ganito yan. Nagiging buhay ang Diyos sa atin. Sa maraming tao, ang Diyos sa kanila parang patay. Kaya naalala ko si Martin Luther, naalala nyo? Si Martin Luther, umuwi ng bahay. At sa pag-uwi niya, yung asawa niya, nakaitim, parang nagluluksa. Sabi niya, what happened to you? Sabi niya, I'm in mourning. Why? Because God is dead. Anong pinagsasabi mo kalapastanganan na yan ang patay ng Diyos? Sabi niya, kasi every time I look at you, it seems that God is dead. Kasi sobra kang abrido, galit, malungkot, talagang mainit ang ulo. Kaya palagay ko patay ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Masasabi mo kung buhay ang Diyos o patay. Makita mo, sabi niya, eto, buhay ang Diyos, pahingang-pahinga siya. Talagang panatag ang puso niya sa kabila ng ingay ng paligid. They promised. Alam niyo bang mahirap tumawa kung wala kang inaasahang kasiguruhan sa Diyos? Kaya ang mga taong, kaya sabi nga ni Martin Luther, ang mga taong hindi pala tawa, walang pananampalataya sa Diyos. Kasi mahirap tumawa sa kabila ng maraming mong problema kung wala kang pinagtitiwalaang Diyos. Hello? Kaya iba ganyan lang. Tiyan lang ang tumatawa. Hindi lang makayanan kasi pasan-pasan nila ang buong daigdig. Doon pa lang makikita na natin kaagad. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan nyo siya. Dahil sa sobrang niyang saya, ang aga-aga pa lang bumangon na at nagsumamba na sa Diyos, excited na. Hindi lang yon. Pag uwi nila, di ba, dapat si Elkanah, kung si Elkanah yun, bakit ka ba malulungkot? Ako naman asawa mo, mas burdati ba ako sa 10 anak? Tumigil ka nga, guys. Ikaw may kasalanan ito lahat ito eh. Pero wala nang ganun. Dahil silang sa Lord na siya, sweet pa rin siya, pati kay Elkanah. Mapapansin niyo, pati sa asawa mo, maapektuhan yung relationship mo. Sa anak, sa kapatid, maapektuhan, magiging masaya kang kausap. Hindi yung aburido ka palagi. Alam mo, aburido kasi walang presence ng Diyos eh. Nakikita mo kapangitan ng ibang tao. Pero kapag nasa presence ka ng Diyos, nakita mo yung biyaya ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao. Nasusundan po? Kaya pag nakita mo yung anak mo, hindi, ano ba ito? Mga anak ko, sakit sa ulo. Dapat hindi. Pag nasa presence ka ng Diyos, nakakatuwa. Binigyan ako ng Lord ng anak. Ang likot-likot nila. Ibig sabihin, malusog sila. Subukan mo yung anak mo, nakita mong hinang-hinang ganyan. Anak, kumain ka na. Walang kalikot-likot. Kasi mamamatay na eh. Sa palagay mo, sasaya ka pa nun? Hindi na, may sakit eh. Pero kung yung masigla yan, galaw ng galaw, ano ka ba? May ADHD ka ba? Hindi, matutuwa ka. Na malakas siya, malusog siya. Ibig sabihin, healthy siya. Di ba? Kaya yung bagay na nakikita mo kagad, Lord, ikaw kasi ito nakikita ko eh. Kaya ang saya-saya niya. Now, ano bang pinag-pray niya kay Lord? Bakit bigla na lang siya sumaya? Wala naman nagbabago sa kanya sitwasyon. Ito yung pinag-pray niya. Para maintindihan niyo, paano siya na-set yung joy niya sa Diyos. She made a vow and said, O Lord of hosts, O Diyos na makapangyarihan. Ganyan yan eh. If you will indeed look on the affliction of your maidservant, kung makikita mo lang yung pinagdadaanan kong dalamhati, sabi niya, at maalala mo lang ako, at hindi mo makalimutan ng iyong lingkod, ibibigay ko sa inyo ang anak ko, sabi niya. At ibibigay ko sa inyo, Panginoon Diyos, ang buong buhay niya, at hindi po aahitan o gugupitan ang kanyang buhok. So ano sinasabi niya? Kung sa unang basa, para sa nakikipag-bargain, di ba? Lord, pagpalain mo ako, bibigay ko sa anak ko. Ang totoo niyan, hindi ganoon. Hindi yan nakikipag-bargain. Paano ko nalaman? Kasi kapag nakikipag-bargain ka, ganito, Panginoon, i-promote mo lang ako. Magdi-D-group na ako. Pag hindi ka na-promote, hindi ka magdi-D-group. Tama? Yun ang bargaining. Eto, sabi niya, Lord, alam ko, gustong-gusto ko ng anak.
Gusto ko ng anak para masagutan ko rin ang kalungkutan ng isang kultura na kailangan may anak at may kasiguruhan sa kinabukasan. Pero Panginoon, hindi ko na po gusto ang gusto ko po, anak para sa iyo, hindi na para sa akin. Kaya wala pang sagot ang Diyos. Wala pang assurance ng Diyos na magkakaanak siya, masaya na siya. Sabi niya kasi, itong anak ko magiging Nazarite. Pag Nazarite, kasi dapat, tandaan niyo, Ephraimita siya, Ephraimite. Ang Nazarite, ang dapat, ang maglilingkod sa Diyos, Levite. Are you following? Ang Levite, walang mana yan, kundi sila ay maglilingkod sa Diyos kung ano yung pagkakalob sa kanila ng Panginoon. So ito po, wala siyang karapatan na maglingkod sa Diyos dahil sa isang Ephraimite. Unless maging voluntary, Levite. Ang tawag doon ay Nazarite. Dalawang uri ang Nazarite. Dalawang bagay ang qualification ng Nazarite. Hindi gugupitan at hindi iinom ng anumang may alkohol. Okay po? Nasusunod ninyo? Sa madaling salita, siya ay maglilingkod sa Diyos, todo. Now, look at this. Ito ang kondisyon ngayon ni Hana. Di ba ang gusto niyang maging anak, para may kasama man lang siya pag pumunta siya sa palengke, "Uy, may anak ka na." Kasi nakaka-pressure ang mundo eh. "Uy, di ba kinasal ka na? May baby ka na?" "Wala pa." Sumunod na taon, "May baby ka na?" "Wala pa." Magbubulungan, "Ano ba yan? Hindi marunong naman yung kumuha ng baby." Ganun ang bulungan. Ikaw naman nape-pressure. Tanong na sila ng tanong, nakakahiya naman. Diba? Pero ito, hindi mo makikita na hindi na yun ang concern niya. Bakit? Kasi kung yun ang concern niya, wala pa rin siyang magiging kasamang anak eh. Dahil magiging Nazarite eh. Nandun sa paglilingkod sa Diyos. So hindi niya makakasama. Tama ba? Andiyan pa ba kayo? Masyado bang mabilis ako magsalita? Ulit. Kasi natulog na iba sa niya eh. Ulit. So, kung kasiguruhan naman, para siya po ay makuha niya yung craft ng tatay at siya yung magiging tagapagmana ng shop ng tatay, hindi rin mangyayari. Bakit? Nazarite siya. Ibig sabihin, hindi niya na rin mararanasan yung kasiguran dahil hindi niya na rin makakasama dahil maglilingkod na sa Diyos. Totally God's. Are you following? Ngayon, di ba yung mga magulang gusto mong anak para may humayakap-yakap sa'yo, halik-halik-halik sa'yo, wala na rin ganun. Bakit? Wala sa kanya eh. Magiging Nazarite eh. Sa puso niya, hindi na ako humihingi ng anak para sa akin. Humingi ako ng anak para sa'yo. Kaya, wala man lang sagot, masaya na siya. Kasi bigay man ng Diyos, total, para sa kanya naman yon, praise God. Kung hindi naman, para sa kanya, praise God. Kasi kung ang hangad ko'y bata at anak para sa akin, naku, maaalipin ko yung batang yan. Sisiguraduhin ko, maaalipin ako ng batang yan at maaalipin ko din siya. Nasusundan ninyo? Kasi ganito, pag kayong anak mo, talagang sobrang pangangalaga mo, naku, parang hindi ka na makahindi sa kanya. Alipin ka na ng anak mo. Kaya ibang magulang, pag "Mami, cellphone, Mami! Naku, cellphone! Ayan na, cellphone." Alipin ka na ng bata. Hindi na ikaw ang nagtitrain sa kanya para sa Diyos. Ikaw na ang inuutusan. Napansin niyo ba yan? Hello? Kaya tuloy yung mga bata, kahit tulog na, gumaganon pa. Para akala mo, nagsaswipe pa rin ng iPad. Tulog na yun. Dahil naging addict na ng gadget. Kasi nakalimutan natin na hindi tayo alipin ng bata. Tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos, i-train yung bata para sa Panginoon Diyos. Are you following? Alam niyo sa awa ng Diyos, kung nakita niyo lang yung mga anak ko, 3 years old pa lang naglilinis na ng kasilyas. Wala kaming katulong sa bahay. Kaya mga child abuser kami. We train them. Nagluluto sila, naglalaba sila on their own, nagpaplantsa sila ng sarili nila. Mga elementary student, nagpaplantsa ng sarili. Di baling mahal ang kuryente, basta matuto lang sila magplantsa. Kasi malay mo, bandang araw, maging planchadora rin sila, di ba? Joke lang. But what I'm saying is this, they were trained and they know how to live for the Lord and be a blessing to other people. Are you following? Ngayon nakakatakot. Dahil yung mga bata, sila na naging Diyos natin. Kaya kapag nagkakasakit, parang mamamatay tayo. Paano yung anak ko? Wala na. Parang hindi na tayo mapakali. Pero kung sa Diyos yan, relax ka lang. Relax ka lang. Kasi, yung asawa ko tumawag, "Ay, 4:33 na? Totoo ba yan? Naku, sorry ha. Ang layo na natin."
7 tayo matatapos ha. Totoo pala yan. Ang bilis ha. Kalimutan na nga natin itong lahat ng pinag-uusapan natin. Joke lang. Tapos natin. So, minsan naalala ko yung asawa ko, masakit yung anak ko. Nahimatay. Tumawag, nasa ministry ako. Bong, ganyan, nahimatay. Anong nangyari? Tapos sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Malayo ako eh. Alang magmadali. Wala mangyayari. Sabi ko, God, pinagkatiwala niyo siya sa amin. Kung kukunin mo siya, wala naman po ako magagawa. Pero sana, pagkatiwalaan niyo pa kaming makita ko siyang lumaki at mabuhay ng mahaba, umaari nga mas mahaba naman buhay niya kaysa sa akin. Kung papayagan niyo lang po, sa inyo naman po yun. Kasi walang kapit ba? Pero malungkot ako siyempre. Alam mo, biglang tumawag yung asawa ko. Sabi niya, sweetheart, gumalaw na. Kinaladkad ba naman ang asawa ko eh? Tap. Kasi hindi niya mabuhat eh. Gumalaw na. At buhay, di ba? At gumaling. Di ba? Ang Diyos kasi, tinitest niya rin eh. Diyos mo ba yan? O Diyos ka niya? Ay, Diyos mo ako. Di ba? So, again, balik na tayo. It came about in due time after Hannah had conceived. She gave birth to a son. She named him Samuel because I have asked him of the Lord. Sa madaling salita, eto na Lord, iyo na to. Iyo na to. Friends, this is the point. Pag pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang kaligayahan natin, wala doon sa bata, kundi nasa Lord. Kasi, bibitawan mo yan. Lumaki muna siya hanggang 3 years old. Nung makaka-win out, bibigay niya na sa Lord. Hintay mo pa 3 taon, no? Tapos makikita mo yung paglaki niya, parang ang kitap siya. Lord, pwede bang baguhin lang yung desisyon ni Elkanah? Kasi pag yung vow ko, sinabi ng asawa ko na hindi, okay na. Ligtas na ako sa vow ko. Pero hindi. Determinado siya dahil sa panalangin niya at determinado rin si Elkanah, suportahan ang kanyang desisyon. And she was willing to give her son to God. Alam niyo, merong ganyang aktual na pangyayari sa atin. Alam niyo ba sa kalagitnaan natin? Kaya marinig natin ang isang testimony ng isang nanay na ito, hindi naman siya ang nangako sa Diyos, ibibigay niya anak niya. Tinawag ang anak niya ng Diyos at kailangan niya ngayong piliin. Susunod ba ako sa Lord o hindi? Pakinggan po natin ang kwento po ni Ma'am Kakay Lipana. My husband suffered a massive heart attack on October 10, 2006. He was revived after 18 minutes, much longer than the ideal 5 minutes. He was in a coma on life support for almost 3 weeks. He underwent tracheostomy and a PEG insertion for him to be able to breathe and to be fed. Eventually, he was weaned from his life support and was sent home after a month of being confined. He was bedridden. We had a suction machine and a standby oxygen. My 5 young children and I took care of him. He lost his ability to speak and has forgotten who we were. It was a very difficult time for all of us. Resources were depleting. My in-laws had to sell their house where we also lived to pay for my husband's hospital and various medical bills. I felt like I was facing a wall with nowhere to go and no hope in sight. It was during those times when my dear cousin reached out and invited me to attend CCF Dawn Watch, an early prayer service in St. Francis Square. She brought me to the group she was a part of. Everything was new to me, with all the Bible readings and time of prayer. I was born and raised in a different religion. I knew about Jesus, but did not know him personally. Everything about him was superficial, all head knowledge. I placed him on the sidelines as my life revolved around my family. The gospel was shared to me in the group. I understood clearly what Jesus has done. He redeemed me. He paid for the penalty of all my sins on the cross and gave me eternal life through faith in him. I immediately shared the gospel to my husband that very same day. I asked if he understood what I said. Then he raised his eyebrows twice
a clear sign that he did. Then exactly after a week, God took him home on January 29, 2008. Grief and uncertainty overwhelmed me as a new believer in the faith. I was a widow at 42 with 5 young children. I didn't have work. How will I provide for them? Then I saw how God stepped into our life and proved himself faithful to us. He used people, some were not even from church, for us to receive his loving provisions. Not a day passed that we did not have food on our table. He gave us our own home. We did not need to rent anymore. God made sure we have what we needed to go on in life. My children were granted academic, financial, and varsity scholarships and are all now college degree holders by the grace and goodness of God. After my second daughter, Angela, graduated, she shared to me that she had a calling from the Lord to work full-time in ministry as a campus missionary. She wanted to give her first fruits from college to God, and so I gave her my blessing. After a month, my third daughter, Monica, who was then about to graduate, asked me if she can also apply as a campus missionary. But I said no, thinking that having her older sister as a campus missionary was enough. She brought me out for lunch and shared to me how God was calling her to become a campus missionary in her devotions with God and asked me to pray about it. I was hesitant to say yes. I was thinking that using what she has learned in school will give her better opportunities and a secure future. But God spoke to me clearly in Matthew 9:37-38. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. With this, I gave my blessing for her to apply as a campus missionary. Then after a few years, my fourth daughter, Camille, also graduated from college, and she shared to me that in her devotions with God during the past days, the Lord has been speaking to her to work full-time in ministry. She asked me to pray about it. I was surprised to hear this a third time. In all honesty, I did not pray nor open my Bible, and instead opened my social media, and lo and behold, I read, posted in big, bold letters, God's message. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24:15. I could not believe what I had read. I was hoping my daughters will be blessed by the Lord with work that pays well so they can help with the finances at home as I didn't have a stable job. But God spoke loud and clear. I couldn't say no to him. God's plan will always be much better than mine. We continued to receive his blessings in so many ways, far more than I can imagine. At home, I hear my daughters share the gospel each time youth services are done online, do Bible studies with students and their D groups. I see their passion and dedication in accomplishing God's will and plan for their lives. They have shared to me that all of them have the same calling verse in Matthew 6, verse 33, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." And indeed, he did as what he had promised. God has been faithful to me and my kids, never failing to take care of us and provide for all our needs since day one. And so my 3 daughters and my son-in-law are all actively working for several years now
as our campus missionaries in various campuses, reaching the youth with the gospel. They are intentionally discipling the next generation for the expansion of God's kingdom here on earth for the praise and glory of His name. I remember one of my daughters telling me years ago that God took their papa so that they will know who their true father is. If I didn't have Jesus in my life, if I did not accept Him as my Lord and Savior, I would still be living in darkness and sin, bringing my children along with me. But God reached out His hand, rescued us, and wrote His story in our lives. I am Kakay Lipana, a witness proclaiming how amazing, how good, how gracious, how faithful our God is. To Him be all the glory and praise. God. Isipin niyo po una-una, nag-bless na bless po ako kasi balo na po siya. Single mom. Hindi ho biro yun. Buti pa nga si Hannah may Elkanah di ba? Pero siya po, mag-isa. And yet God showed us how faithful He is in providing for them. Tapos para ho i-commit niya po yung mga anak niya ng mga artistahin ng dating. Para sa ministry, hindi na rin ho biro yun. Di ba? Lord, kayo na pumbala sa mga anak ko. And alam po ninyo, ngayon lang araw na ito, so blessed po ako to see them here, to testify sa afternoon. Bakit? Mother's Day. Kahapon pa sila nagte-testify. Kaninang umaga 2 beses. Kinalimutan na yung celebration para lang makasama tayo. Para ipakita sa atin ang kwento ng Diyos kung paano sila pinangalagaan at hinirang para maglingkod sa Kanya. Pwede natin sila ipag-pray? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo sa buhay ni Kakay at ang kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, kung paano niyo sila inalalayan, paano sila pinagkatiwalaan, Panginoon Diyos, ng panawagan ng iyong magandang balita para maipamahagi sa ibang tao. Salamat, Panginoon, na kayo po ang nangangalaga sa kanila. Kayo po nagkakalob ng lahat ng kanilang pangangailangan at patuloy niyo silang ingatan, proteksyonan mula sa espiritu ng kadiliman, nang sa gayon lalo po silang magningning para sa inyo. Ingatan niyo po ang lakarin ng kanyang pong mga anak, na matili silang dalisay sa inyo at laging sumusunod sa kalooban ninyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa buhay nila at dalangin po namin na buhusan niyo sila yung biyaya na hindi po kayang paliwanag ng tao, kundi, Panginoon, kayo lamang ang tunay na mapubigyan ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. God bless you po. God bless you. Alright. So, ito na po yung huling parte ng ating pag-uusap. Kasi kung nag-enjoy ka sa presence ng Diyos, obviously ma-enjoy mo ang Diyos. At ang puso mo, punong-puno ng pasasalamat sa Kanya. Now, tingnan nyo natin, mabilisan na lang. Sabi niya, my heart exalts, my heart celebrates, my heart rejoices in the Lord. My horn is exalted, yung aking lakas ay lalo pong naiangat na sa Panginoon Diyos. Ang aking mga bibig magsasalta ng walang takot laban sa aking mga kaaway. Dahil ako'y magdiriwang sa kanyang kaligtasan. Alam niyo, biro niyo kasi larawan ng kanyang pagiging baog at ang kanyang kaligtasang magkaanak para gamitin sa Diyos. Yun ay larawan ng kaligtasan din natin. Can you imagine? Are we really rejoicing with our salvation? Naintindihan ba natin yung kaligtasang yun? Now, tingnan niyo po walang nagbago pa sa kanyang sitwasyon kung sa tutusin lang. Kasi naibigay niya na si Samuel. Wala pa namang kapalit. Hindi niya inisip yung kapalit. Nagpapasalamat na siya sa Diyos. At yung kapalit, sa bandang huli pa. Ito yung nangyari. Dahil sa sobrang thankful siya sa Diyos. Tingnan nyo. And the Lord visited Hannah and she conceived and gave him to 3 sons and 2 daughters. Sobrang bonus, no? And sabi, and the boy Samuel grew before the Lord. Naibigay niya na ng matagal si Samuel. Hindi siya nagpapasalamat dahil binigyan na siya ng kapalit. Hindi ganon. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil binigyan siya ng pagkakataong mag-alay ng Samuel para sa Diyos. You see, friends, for us to be of service to God, sobrang blessing yan. Yun lang pag kumakanta tayo, isipin yung maraming tao walang boses. Hindi makakanta. Nakarinig na ba yung kumakanta na wala sa tono? Di ba? At least nakakakanta pa rin siya kahit wala sa tono. Yung iba, ganun pa.
Wala naman to sa tono. Hindi ikaw ang kumanta na maganda dahil nasa tono ko eh. But that is a gift from God. Amen po? Huwag nating pigilan. Now, ito pa pong napakaganda. Ito sinabi niya, pakinggan niyo mabuti yung mga pasasalamat niya. There is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one besides you. Nor there is any rock like our God. Boast no more of so very proudly. Do not let arrogance come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge. Sabi niya, huwag kang magmamayabang. Alam ng Diyos lahat ng bagay. And with Him, actions are weighed. Ibig sabihin, lahat ng kilos natin, tinitimbang niya o hinuhusgahan niya yan. Di ba? The bows of the mighty are shattered. Yung mga akala mong malalakas, sira yan. But the feeble gird on strength. Napapalakas ang mga mahihina. Those who were full hire themselves out of bread for bread. Yung mga akala mong dami, wawala ng tinapay. But those who were hungry, cease to hunger. Hindi na magugutom. Even the barren gives birth to 7, but she has many children, languishes. Kung sino may anak, nawalan pa. Yung wala, nagkakaanak. So sabi niya, the Lord kills and makes alive. He brings down to Sheol and raises up. And sabi niya, and the Lord makes poor and rich. He brings law and He also exalts. Yung mayaman ay mahirap, pinayayaman. Yung mga mayayabang, pinabababa. Yun ang sabi ng Diyos. He raises the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with nobles and inherit a seat of honor. Ano napansin niyo sa kanyang panalangin? May laging contrast. Yung mayayabang, malalakas, yung akalang mayaman, lalong walang pag-asa. Yung mga sadsad, yung talagang hirap na hirap, lalong nagbibigay ng pag-asa. What God is saying is this, yung salvation natin, yung ating kaligtasan sa anumang problema at lalong-lalo na sa bagay ng ating ugnayan sa Diyos, hindi nakasalalay sa ating lakas. Nakasalalay ito sa ating hina. Hanggat hindi natin nakikita ang ating kawalan, hindi natin makikita ang kalakasan ng Diyos. Are you following? Kaya itong sabi niya, tuloy natin. He keeps the feet of His godly ones, but the wicked ones are silenced in darkness, for not by might shall a man prevail. Sa madaling salita, hindi naliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. At yung mga nagmamayabang sa Diyos, those who contend with the Lord, will be shattered. Kaya against them, He will thunder in the heavens. Listen, the Lord will judge the ends of the earth. Isang araw, huhusgahan ng Diyos ang buong mundo. Pakinggan niyo ha, He will give strength to His king. May hari na ba sila nun? Wala pa silang hari. Nasusunod niyo? Sino to? And He will exalt the horn of His anointed. Sino yan? Sa kanyang panalangin, she's expecting the coming of the Messiah. Bagamat matagal pang panahon, parang sinasabi niya, when that Messiah comes, all of us who think that we are qualified before God dahil sa ating galing at dahil sa ating lakas, dahil sa ating kabutihan, sorry, mayabang ka. You got nothing. Kailangan makita natin ang ating sariling walang-wala and we find God alone to be our Savior. Yan ang dahilan kung bakit itong mismo, parehong-pareho sa panalangin ni Maria. Tingnan niyo po ha. And Mary said, my soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior. For He has regard for the humble state of His bondslave. For behold, from this time on, all generation will count me blessed. At pag tinutuloy natin, sabi niya, He has brought down rulers from their thrones and has exalted those who were humble and has filled the hungry with good things and sent away the rich empty-handed. Sa pinakama-simple na kasabihan, ito sinabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Balik tayo. Ang panalangin natin, hindi na, Lord, kailangan yung sagutin ng panalangin ko, mabait ako, masunurin ako. Paglapit sa Diyos, wala po kaming ipagmamalaki sa inyo. Kaya kami dumudulog sa inyo dahil hindi namin kaya iligtas ang aming sarili, hindi namin kaya magpakabait, hindi namin kayang baguhin na sarili na maging katanggap-tanggap sa inyo, kaya sa inyo lang kami umaasa. Nasusundan. Napansin niyo ba si Pedro napahiya dahil sabi niya, Lord, ang kakamatayan, susunod ako. Tinanggihan niya si Lord ng 3 beses. Kaya huwag tayo magmamalaki sa Diyos. Lord, pagpalain mo, gagawin ko to sa'yo. Hindi. Lord, umiyak, Lord. Pinapangako ko. Gusto ko lang po mabuhay para sa inyo.
Yun lang. Wala akong mapagmamalaki. Lahat tayo, when we come to God, if you want to enjoy His presence, come to Him with such humility, for God gives grace to the humble, but He opposes the proud. Kaya kung inaakala natin God listens to us because we prayed earnestly, mali tayo. Because we prayed in such humility, trusting only what Jesus did on the cross and not on our own merits. Nasusundan. Kaya ito, gusto ko lang po mag-end sa ganito. Alam ko hindi nyo kilala ang tatay ko, pero gusto kong ikwento sa inyo ng kaunti. Ang tatay ko, bagamat Mother's Day ito, si tatay naman kikwento ko ha. Kasi po ang tatay ko, he was a victim of cultural pressure. Pinalaya sa bahay lahat kasi dalawa yung puyo niya. Yung puyo. Kasi sa aming probinsya, pag dalawa ang puyo, malas. Nagkataon naman, nung nagpumilit siyang bumalik sa bahay nila, namatay ang nanay niya. At nagkaroon ng problema yung tatay niya. So, yung tatay niya dapat yung lolo ko, dapat magiging kukunin sana siyang ititrain siya for Olympics. Pero nagkaroon siya ng problema sa isip nung bumalik ang tatay ko. Kaya mamalas daw ang puyo, dalawang puyo. Pero feeling ko, mas malas yung malaking puyo katulad ng naranasan. Na isa lang. Pero yun nga po, pinalayas po siya, kaya nabuhay ho siya na paikot-ikot sa mga kamag-anak at makakarinig ng masasakit na salita. Kaya ho, nag-aral siya mag-isa, pinilit niya pong magtrabaho at makapagtapos sa kolehiyo habang nagtatrabaho bilang sundalo. Siyempre naging katulong, naging pion sa construction, pero nakapagtapos po siya. Pero paano nangyari yun? Isang bagay po sa silong po ng kanyang kamag-anak, umiiyak siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko, iahon mo ko sa ganitong kalalagayan at mong buhay ko'y iyo na. Yun ang sabi niya. Wala siya naintindihan tungkol sa ano yung ibig sabihin nun. So, nagsakristan siya. Nung nagsakristan siya, natutulog siya isang araw, isang gabi, natutulog siya, ginising siya ng Diyos sa panaginip. Tumakbo ka! Mabobomba tong simbahan na ito. True enough, tumakbo siya na mabilis, walang tingin-tingin. Nakita niya yung bombang nalaglag sa simbahan. At yun nga po, yung paring kanyang pinaglilingkuran na nawalan ng paa. So hanggang fast forward, nag-asawa na siya, nagkaanak ng siyam, at hindi siya nabigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod ng todo. Kasi namatay din siya kaagad. Pero dito ko nakita yung panalangin ng tatay kong totoong-totoo. Ang kuya ko, naging pastor sa Montreal, Canada. Ang ate ko ay naging leader kasama sa isang simbahan bilang mga sa Women's Fellowship. Ang pangatlo kong kapatid ay naging asawa ng pastor at naglilingkod din sa Panginoon Diyos. Ang pang-apat ay naging misyonaryo sa Campus Crusade for Christ. Ang pang-lima, sana'y naging artista kasi sayang kanyang kagwapuhan. Kadiri. Kadiri talaga. Ang iyong abang lingkod, nagpapastor. Ang pang-anim, nagpapastor din. Ang pang-pito ay naglilingkod sa Panginoon Diyos, tumutulong sa akin. Siya po isa sa mga nag-e-edit ng aking mga aklat na sinusulat. Ang pang-walo ay isa sa mga COS natin sa ministry sa CCF sa Montreal. Ang pang-apat, naglilingkod din po sa iglesia ang kanyang kinabibilangan. Ang laking pribilehiyong maglingkod sa Diyos. Pero dapat nating bitawan ang ating mga pangarap sa Diyos at pahintulutan ng Diyos ang maging sentro ng ating buhay. And that we dedicate our best to Him. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, siya ba ang sentro ng buhay mo? Huwag ka nang maya sa Diyos. Sabihin mo na talaga anong totoo mong suliranin at yung pinagdadaanan. Ang kabigo ang iyong pinagdadaanan. Takot mo na wala kang kinabukasan. Takot mo na parang ganito na lang ba ang buhay ko? Kapatid, bakit hindi mo isuko ang buong mong pagkatao sa Diyos? At pahintulutan mong
Ang plano ng Diyos ang mangyari sa iyo, sumunod ka na walang takot dahil alam mo, ang Diyos ay tapat sa iyo. Kaya sabi ng Lord, gusto mo bang sumunod sa akin? Take up your cross. Be willing to die for me. Be dead to yourself. Deny yourself. Come and follow me. Yun ang sabi ng Diyos. Kasi sino mang magligtas ng kanyang buhay, mawawala ito. Ang sino mang handang ibigay ang kanyang buhay, ang Panginoon ang magliligtas nito. Kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos ngayon, para sabihin mo, Lord, ikaw na ang buhay ko. Pagod na ako sa sarili kong pamumuno, sa sarili kong pamamahala. Kaya naman, Panginoon, sinusuko ko na po ang buhay ko sa iyo. I want you to be yours, totally yours. I dedicate my life to you. Lord, with all of my best, that you will be my, Lord, that your presence will be my joy. You are my joy. And Lord our God, that I will always thank you for whatever blessings or whatever circumstances you may bring in my life. But one thing, Lord God, that I would ask, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid ko, yan ang panalangin mo. Taas mo kamay mo and I will pray for you. Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you see the hands of my brothers and sisters. Hallelujah. Lord, I pray for them. I pray to empower them. I pray, Lord God, to allow them to experience you, O Lord. Allow them, Father God, to encounter you, Jesus. Do not let them leave the place, Father God, without seeing you, Father, that they will keep on rejoicing, keep on praising you and thanking you, Lord our God, that they will find their joy in your presence alone. Lord, I pray that you will allow their hearts to understand what Asaph said, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Your nearness, O God, is my good. Lord, thank you. Yes, my heart and my strength may fail, but Lord our God, you will never fail us. Hallelujah, Jesus. And Lord, I pray to empower my brothers and sisters, oh God, with your Holy Spirit, Father, and allow all of us, Father God, to live a life, Father God, dedicated to you. For our lives, Father God, belong to you. Thank you, Lord. We give you all praise. We give you all glory. And I pray, let your will be done in us. Amen and amen. God bless you. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Ito po ang ating mga katanungan. For our first question, paano natin mamahalin ng maayos ang pamilya o ang mga blessings na meron tayo upang hindi sila maging idol kalaunan? Ayan. Kasi ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos, una, nakasentro tayo sa Diyos, di ba? Siya rin ang magtuturo sa atin paano magmahal sa ating mga kasama sa bahay. Halimbawa, asawa. Pansinin mo, pag minahal mo si God, lalong mo mamamahal yung asawa mo ng tamang paraan. Kasi sabi, halimbawa kung ikaw ay lalaki, ang pagmamahal mo ngayon ay tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na ibinigay niya ang kanyang sarili para dito, sabi sa Epeso. Kapag ikaw naman ang babae, nagpapasakop ka sa asawa mo, gaya ng pagpapasakop mo kay Kristo. Sa madaling salita, ang sentro ng ginagawa mo, si God. Hindi yung asawa, hindi ka sumusunod sa asawa mo dahil mabait siya o kaya naman ay masunurin siya. Hindi sa Diyos, kundi sumusunod ka dahil sumusunod ka kay Jesus. Kaya pinagpe-pray mo siya para sa Panginoon, para tulungan siya sa kanyang mga desisyon dahil nagtitiwala ka sa Diyos. So ang sentro, Panginoon. Ganon din ang pera. Ang pera, hindi na siya yung ikaw ang inaalipin ng pera. Kundi yung pera, gagamitin mo dahil ito yung provision ng Diyos para sa kalwalatian ng Diyos. So hindi mo siya magiging idol. Nagiging idol lang siya kapag siya na yung sentro at hindi ang Diyos. Diba? Kahit anong bagay sa lupa, kapag yung bagay na yon ay inari na tayo at tayo nang kinokontrol, yun ang ating Diyos-Diyosan. Pero kung ang bagay na yon ay kinokontrol ng Diyos sa pamamagitan natin, sila ay alipin pa rin natin. Maraming salamat po, Pastor Bong. Para po sa ating pangalawang tanong, knowing na idol factory ang mga puso natin, dapat pa ba tayong maghangad o magdasal ng magagandang bagay
o blessing sa ating buhay? Ayan. Kung ang puso natin ang problema, di ialay natin ang puso natin sa Diyos. At pagharian ng Diyos ang ating mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you a new heart, a new spirit, that you will obey my command, my decrees, di ba? Sabi sa Ezekiel. Importante yung puso natin sa Diyos. Kasi kaya lang nagkakaroon ng tayong natawag na idol factory. Kasi nga, yung puso natin, hindi nakasentro sa Diyos, hindi pinaghaharian ng Diyos. Ibigay mo natin yung puso natin sa Diyos. Kaya mahalin natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at yun ang hangad ng Diyos, at hindi natin kaya yon kung hindi natin isusuko ang ating buong sarili sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo. Praise God for that po, Pastor Bong. For our last question, paano ko malalaman kung ang blessing na aking natanggap tulad ng promotion, relasyon, or fame ay mula sa Diyos at hindi sa makamundong hangarin? Ayan. Kapag ito na yung nagko-control sa atin, yung relationship, o kaya naman yung posisyon natin sa buhay, o kaya naman ang ating katanyagan, at hindi ang Diyos, alam mo na ikaw na, hindi na si God ang iyong Panginoon, hindi na siya yung talagang sentro ng buhay mo. Halimbawa, hindi masamang maging tanyag. Kung ang katanyagan na yon ay gagamitin mo para maka-impluwensya sa mga tao para lumapit sa Diyos. Ngayon, hindi masama ang promotion. Kung ang promotion na yon ay magagamit mo lalong ma-impluwensya ng ibang mga tao, especially your subordinates, to love God. Pero kung ito ay gagamitin mo to take advantage of them, to control them, to oppress them, alam mo na yung promotion hindi sa Diyos. Kasi ginamit mo na para sa iyong sarili. Di ba? So ganun din sa mga pagpapala ng binigay sa atin ng Diyos. Kapag ginagamit na natin yon to control others and to oppress others and not to serve God and serve others, alam mo na wala ka na sa tamang hulog. Okay? So, yun ang
kay Lord ba to? Tanungin mo yung sarili mo, ito ba ang nagko-control sa akin o si God pa din? Salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong special podcast na hinanda para sa ating mga nanay na pinamagatang More Than Just a Mom, Reclaiming Mom's God-Given Identity and Purpose. Mapapakinggan ito sa CCF On Air sa Spotify. So happy Mother's Day! And that's it for Sunday Fast Track. God bless!